Ano nga ba ang dapat muna nating isaalang-alang bago matuto ng wikang banyaga? Lalo na sa mga gustong pumunta sa Japan, ay kailangan munang pag-aralan ang kanilang wika o mas kilala sa tawag na Nihongo. Pangkalahatang katangian ng Japanese language. Una, mga bahagi ng pananalita o ang tinatawag nating parts of speech. Ang wikang Japanese ay binubuo ng mga pandiwa, pang-uri, pangalan, pang-abay, pang-ugnay, partikulo at iba pang bahagi ng pananalita. Pangalawa, ang pagkakasunod-sunod ng salita o ang tinatawag nating word order. Sa Japanese, ang mga panaguri ay laging nasa dulo ng isang pangungusap. Pangatlo, panaguri o ang predicates. Ang mga panaguri ay nabuo mula sa mga pandiwa, pang-uri, pangalan, at ang kadalasan nating naririnig sa ulihan ng pangungusap sa Nihongo na des. Nababago sila ayon sa kung sila ay apirmatibo o negatibo o ang pangungusap ay nasa kasalukuyan, nakaraan o nasa hinaharap. Pangapat, partikulo o ang mga particles. Ang mga particle ay ginagamit pagkatapos ng isang salita o sa dulo ng isang pangungusap. Ipinapahiwatig nila ang mga relasyon sa pagitan ng mga salita at nagdaragdag ng iba't ibang kahulugan. Panglima o ang panghuli, pagligta o ang hindi pagsasama o ang omission. Ang mga paksa at bagay ay kadalasang inaalis kung mauunawaan ang mga ito mula sa konteksto. O siya, alam na natin kung ano mga pangkalahatang katangian ng Japanese language. Abangan sa susunod na video kung ano ang mga iba't ibang uri ng pagsusulat sa Japanese. This is Awesome in Japan. Ko ng video o miti ko rete, arigatou gozaimasu. Mata ne!